Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muling yung sangkay na si Sangkay Loans muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat and of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout sa lahat ng Kalingap partners, Team Kaliwat, yung grupo ko po, at sa lahat ng aking mga sponsors. Kay Tito Bing, ang kanyang YouTube channel ay Horbin TV Vlog. Subscribe po natin. Ang tita kong Vayot, si Tita Mina Haramilio, at ang gorgeous sa lahat, si Mamita ng San Diego, California. Hello also to sa bago kong friend, si Manay Tere, no, ng San Diego, California. At sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay, may ka-love shoutout sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, gagawa ako ng reaction video. Ito ay patungkol sa live ni Kuya Val, patungkol kina Peñel at saka kay Kuya Kens. So, meron akong video clips, ipapapanood sa inyo din after natin na mapanood. Magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga sangkay, mga kalingap, panoorin natin. Ito mga kalingap pa, di naman po na sisiraan ko si Pinyel at saka si Kuya Ken. Sasabihin ko lang yung totoo, baka isipin nila pinaalis namin. At least pumula sa akin yung kwento, yung istorya. Maraming nakapansin po kasi nasa lighthouse po yung dalawa, si Pinyel at saka si Kuya Ken, parang very close, masyadong close sila sa isa't isa. Di ko naman po sinabi na na magjowa sila kasi heart to heart talk, nag-usap kami, hindi sila umamin, wala silang sinabi na magkasintahan sila. Actually po si Pinyel parang kumbaga sa po, nakafocus lang kay Kuya Kens nung nasa lighthouse na, yung bandang huli po nasa kay Kuya Kens sa Kapukos. Pag may mga lakad kami, hindi sumasama si Pinyel pag wala si Kuya Kens. Minsan niyayaya naman ni Kuya Kens na isama si Pinyel. Ganon. Hindi ko man binigyan ng pansin yon kasi ang turing ko diyan na nakakabatang kapatid ni Ken si Pinyel. Parang nakakabatang kapatid. Pero nadibilo pala, parang nadibilo ata ang ko lang, dahil yung nagkaroon ng problema si Ken sa yung kamay na pilayan. Si Pinyel ang naglalaban ng damit niya tsaka nagkikare lahat. Pag may sakit si Pinyel, si Kuya Kens ang nagpapakain lahat. Kaso po, dumating sa punto na napapansin na po ng mga nandoon na si Pinyel po hindi na nakikisalamuha sa mga vlogger, parang umiiwas. Tapos may mga silos-silos na, mayroon ng panahon na pag kumakain isang plato lang. Tapos pag nagkwentuhan hanggang madaling araw, minsan alauna nagkikwentuhan pa yung dalawa. Pero po, mabait, masipag si Pinyel, saka si Kuya Kens, masipag din po sila. Gusto namin na makapagtapos si Pinyel ng pag-aaral. May punto na inaway ni Pinyel yung jowa ni Kuya Kens Tapos wala na po si Pinyel. Yung pangarap ni Pinyel na makapagtapos parang nabaliwala. May mga may mga kilos na kakaiba. Sinabi ko ito kasi ayaw ko yung hanapin nyo sa amin, kasi may naghahanap na sa si Pinyel. Si Pinyel po ay umalis na po. Nung nalaman ni Pinyel po na si Kuya Kens po ay madistino sa Sorsogon, nag-decide si Pinyel na hindi na siya sasama sa daet. Sayang po kasi sa halip na mag-aral sa Mabini College, pero hindi ko alam po mga kalingap pa. Alam niyo po kung umamin lang sila kasi kinausap niya Ate Edna, kinausap ko sa kanang mga ambasador. Last last night namin, si Kuya Ken, si Pinyel, ako, si Ambasador Kalingap Mick,
Ambassador Jim Murillo at saka si Ambassador Jose. Sabi ko, sabihin nyo sa amin kung totoo na kayo ay magjowa, magkasintahan. Kasi walang problema sa amin yon. Para alam kong gagawin ko sa inyo. Kasi pag inamin nila po na sila ay magjowa na, mas madali sa akin na gawin yung ano, kung anong dapat nilang gawin. Hindi ko man sila paalisin sa lighthouse, bagkos, mga kalingap. Ang gawin ko po, ano, magbigay ng guide sa kanila. Kasi mag-ieskwela pa man si Pinyel, na wag humantong doon sa na mabuntis o ano man, wag humantong doon, kundi mai-guide natin. Ngayon po, di man sila umamin sa akin na sila yung magjowa. Kung umamin na sana sila, kung totoo man na magjowa sila. Kasi po alam niyo ba na action louder than words? O isipin mo po mga kalingap, yung mga damit ni Kuya Kins na naglalabas si Pinyel, pati brief. Ibig sabihin po mga kalingap, kapag walang ugnayan, ba't ka maglalaba? Di ba? Underwear pa. Yan ang malaking tanong sa akin. At bakit po halos gabi-gabi nag-uusap ng ganung katagal? 1 oras, 2 oras. Yan ang question ko sa akin sarili. Kung hindi sila magjowa, bakit ganun sila mag-uusap matagal? Hindi kasi umamin na sila ay magjowa. So, kung totoo mang hindi sila magjowa, walang dahilan kung bakit magpaiwan si Pinyel sa Dunsol. Walang bahay si Pinyel po sa Dunsol. Yung bahay nila noon na tinitirahan ng tatay niya na sira na bahay, kubo, may nakatira po doon. Pinsan niya may asawa. Saan titira si Pinyel? So yun mga sangkay, mga kalingap, at napanood na yung video clips na aking kinuha mula dun sa live ni Kuya Val. Credit dito kay Kuya Val. Sana all may pag-ibig. Ito na naman si Sangkay. Bitter talaga ito si Sangkay. Naiingit sa tuwing merong mga pag-ibig. May mga pag-ibig ang bawat isa. Pero ito nga nagsalita si Kuya Val patungkol dito kasi hinahanap si Pinyel. Bakit hindi nga ba talaga naman nakikita si Pinyel? Kasi alam natin na si Pinyel laging kasama ni Ate Edna. May mga nagtatanong di umano. Kaya nagsalita na dito si Kuya Val, no? Meron palang namumuo na pag-ibig sa dalawa. Kay Pinyel at saka kay Kuya Kens, no? Ako hindi ko alam kung masisisi natin silang dalawa, kung sino ang pwedeng sisihin natin. Kasi hindi natin alam kung sino ang na-develop sa kanilang dalawa, si Pinyel or si Kuya Kens. Kasi base dito sa mga sinasabi ni Kuya Val, na para bagang na-develop lang ang bawat isa. Kasi kahit sino naman, kung laging magkasama sila sa isang bubong, doon sa lighthouse, then yung kinuwento ni Kuya Val nung nagkasakit si Kuya Kens, si Pinyel ang nag-aalaga, ang naglalaba. Tapos nung nagkasakit naman si Pinyel, si Kuya Kens naman ang nag-aalaga kay Pinyel. So na-develop siguro talaga yung isa't isa, yung bawat isa sa kanila, no. And si Pinyel bata pa, no. Si Kuya Kens medyo nasa legal age na, pero si Pinyel bata pa, no. Kaya hindi ko alam kung sino ang pwedeng sisihin natin dito sa kanilang dalawa. Kung si Pinyel man ay na-in love, or kung si Kuya Kens ang unang na-in love dito sa kay Pinyel, no. Sayang yung mga opportunities, no, na pagkakataon na dito kay Pinyel kasi nasubaybayan natin ang buhay ni Pinyel, no. Sobrang hirap ng pinagdaanan ng batang ito, no, nung nabubuhay pa yung tatay niya. Kaya ako noon nung namatay ang tatay niya, tapos kinuha ni na Kuya Val na Ate Edna si Pinyel, dinala sa lighthouse. Ako'y sobrang natuwa noon kasi sabi ko nga, magkakaroon ng magandang kinabukasan itong batang ito. Lalo na nung nakaharap ko si Pinyel sa Baguio, nung nakausap ko siya one-on-one. Mabait na bata, no? Napakabait ng bata na ito. Hindi lang kasi natin talaga masisisi ang puso natin pagka tumibok talaga. Wala nga hamakin sino man, no? Ang pagka tumibok talaga ang puso natin, pagka ito'y pinana ni Copido. Maraming mga dito,
maraming mga natamaan dito. Una, yung girlfriend ni Kuya Kens, which is 7 years na pala sila na ngayon nasira yung kanilang relasyon. Sa kay Peñal naman, yung pag-aaral ang kinabukasan ni Peñal ang nasira dito, no? Di ba si Peñal papapag-aralin sa UP Upper Palengke? Dahil iwan ko. Basta ako, kung si Kuya Val, sina Kuya Val, at saka sina Ate na sobrang hinayang na hinayang dito sa kay Peñal. Ako din, nang hinayang talaga ako dito. Kasi yung kinabukasan niya, sayang. Yung opportunity na makakapagtapos siya sa kanyang pag-aaral nung siya ay nandito sa Kalingap, parang mababaliwala, masasayang, no? Sabi nga ni Kuya Val, hindi masasabi na siya'y pagod sa lighthouse kasi wala naman siyang masyadong ginagawa doon. Then, mayroon pa siyang mga allowance, no? Binibigyan siya ni Kuya Val, binibigyan siya ni Ate Edna, binibigyan din ni Kalinga Prab. So, sayang yung mga ito. Siguro magsisisi si Peñal, no, sa bandang huli, kung hindi siya makakapag-isip-isip ng maaga. Kinakailangan ma-advisean, mapayuhan ng maayos ito si Peñal. Siguro kasi bata, yung puso niya, yung kanyang inuuna. Hindi niya naiisip yung mga mangyayari sa buhay niya, no? Kung siya ay nandito sa Kalingap, kung uunahin niya yung pag-aaral kesa dito sa puso. Sabi nga ni Kuya Val, hindi naman niya, kung nalaman lang, kung umamin lang ang dalawang ito, hindi naman niya pipigilan yung dalawa, bagkus advisean, tapos para magkaroon sila ng mga limitations, no? Kasi base dito sa sinasabi ni Kuya Val na laging magkausap, tapos kumakain sa isang pinggan, sana all. Hanggang alauna kung mag-usap, tapos nandoon sa duyan, hanggang hating gabi doon sila sa duyan nag-uusap. So hindi nila nabigyan ito ng hindi nila nabigyan ng mali siya, yung ito. Kasi ang iniisip lang nila Kuya Val at saka ni Ate na magkapatid ang turingan ng dalawa. Siguro si Peñal, ang iniisip nila na kailangan, nasasabik ng kapatid na lalaki, ng kuya. Tapos ito naman kung si Kuya Kensman, ang unang nagbigay ng motibo dito sa kay Peñal, maaaring masisi natin si Kuya Kens, no? Masisisi natin si Kuya Kens na bakit mo sinamantala yung pagiging batang ito, no, ni Peñal, na alam natin ang bata madaling mahulog yung loob, no? Pwede natin masisi. Kung si Peñal naman ang nahulog dito sa kay Kuya Kens, pwede rin natin masisi si Kuya Kens kasi dapat pinigilan niya yung sarili niya. So, more on nasa kay Kuya Kens, kasi siya yung mas matured, siya yung mas may edad dito. Siya yung nasa kanya, yung sisi talaga na dapat pinigilan. No? Gaya ng sabi ko, nalungkot ako dito. No? Nalungkot sa mga pangyayaring ito na yung kinabukasan ng bata masisira. Sana mapag-isip-isip ni Peñal, no, ma-realize niya yung opportunity na dapat unahin niya yung kanyang pag-aaral, no, dahil wala na siyang magulang. Ngayon nasa donsol siya, ano ang magiging buhay niya? Babalik siya muli sa dati niyang buhay, yung pamumulot ng mga kahoy, no, na ibinebenta. So ang sarap ng buhay na sana, no, maganda na sana ang kanyang buhay dito sa loob ng Kalingap. Wala umibig sa ang akin lang sana dito, no, na sana mapag-isip-isip ng maaga ni Peñal, no, na bumalik sa Kalingap, pigilan yung kanyang damdamin at tumingin ng sorry dito sa kina Kuya Val at saka kay Ate na, kasi tinuring talaga siyang parang anak dito. Nakikita natin, no, sa pag-aalaga ni na Ate Edna, lalo na ni Ate Edna dito sa kay Peñal, na para siyang anak talaga ang turing ni Ate Edna dito sa kay Peñal. So ito lang yung aking reaction patungkol dito sa video na ito, na si Sangkay na inggit. Hindi. Si Sangkay na lungkot sa pangyayaring ito, no, na yung mga pagkakataon na nandiyadyaan na magkakaroon na sana ng maayos na kinabukasan si Peñal, sinayang ni Peñal. Muli, maraming salamat mga Sangkay, no, sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Long, subscribe niyo na po ako.
click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na itong mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo magkinaroroon. Paalam na mga sangkay, mga kalingap. Paalam.